So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video and for today's content. Ayan, 2026, i-review natin ang isa sa napakamura din na smartphone. Ang pinakamurang smartphone din ngayon, which is sa Poco C71. So tara, pag-usapan natin. So and for today's video mga ka-J-Vlog, tatalakayin ulit natin ang isa sa sobrang mura na smartphone na lumabas last year, which is the Poco C71. So itong smartphone na to isa sa lumabas siya noong mid-2025. Kasabayan niya rin yung kanyang counterpart, which is the Xiaomi Redmi A5. And the Xiaomi Redmi A5 is super duper affordable din. Same din ang specification. Halos same na din ang specifications dito sa Poco C71. And when it comes sa affordability, ito ang isa sa magandang i-recommend sa inyo na smartphone, especially for its price. Biruin mo, ito sa official store ng Poco sa online dito, sa ating View Products. Mura nyo lang makukuha to, 3,000 pesos. Pwede nyo makuha pa to ng 2,700, ganon. Pa kasi may ma-apply pa tayong voucher. Again, bukod doon sa sale discount nyo sa tindahan or sa shop, meron pa kayong additional voucher discount kasi galing kayo dito sa ating video. So yan, di ba, nanood lang kayo na hanap kayo ng murang smartphone, eh hindi nyo akalain makakaroon pa kayo or magkaka-discount pa kayo dahil dito sa pa-collaboration ng YouTube Shopping and of course ng online platforms. So ang Poco C71 mga idol, pwede nyo lang makuha to ng, I think yung sinabi ko is the 3GB 64, 2,700 to 3,000 pesos, and the 4GB 128, very affordable din. Pwede nyo makuha to ng 3,500 or 4,000 pesos. So again mga ka-J-Vlog, marami magtatanong yan, Lods, kamusta naman po ang 3GB 64? Okay pa po yan ngayon 2026. Definitely mga ka-J-Vlog, when buying a smartphone, always look kung magkano nyo lang siya nakuha. Kung 3GB 64 sa presyo na 2,700, 3,000, definitely okay pa yan. Kasi syempre, ang 2,000 to 3,000 pesos na budget, hindi po malaki na budget yan for a smartphone. So let's appreciate yung mga brands kasi nag-offer sila ng balanced specifications sa murang halaga lang. Kasi alam naman natin na ang smartphone is ano na yan eh, hindi na yan luho. It's a need, a necessity ng karamihan ng consumers natin, kaya ginagamit for work, for school, di ba? And yung iba nating mga consumers, yan yung primary tool nila sa trabaho, like yung mga delivery riders, motor taxi riders natin as a navigating tool. Kailangan nila ng smartphone na, alam mo yun, mura pero hindi mabagal. Itong Poco C71 mga ka-J-Vlog, isa sa merong magandang chipset for its price. Kasi usually yung mga ibang smartphone na nagsisilabasan, meron silang mga very disappointing chipset. Nung pag bumalik tayo ng 2020, 2021, ganyang price tag na smartphone, talagang babato nyo yan kasi sa sobrang bagal. Pero let's appreciate innovations when it comes sa mga smartphones today na sa ganitong murang halaga nakapag-provide sila ng smartphone na hindi po mabagal ang processor. Kung nakukulangan kayo sa 64GB, 1,000, sabihin na natin 1,000 pesos price difference, okay naman na go kayo din sa 120GB na internal storage na mo-offer ng Poco C71. I think yan yung the best na pwede natin magamit, 4GB 128. So yung 3GB 64 siguro I will recommend it sa mga natin, sa mga senior citizens, ibibigay nyo sa magulang nyo, di ba? Secondary smartphone, parang smartphone din ng mga anak nyo para makontak sila, di ba? Okay na okay po i-recommend ang Poco C71. Pero mga ka-J-Vlog, kung kayo yung consumer na medyo power hungry, when it comes sa multimedia, nagtitake photos palagi, videos, naglalaro, I suggest go for the 4GB 128GB of internal storage. Mas magagamit yung additional storage niyan. And of course, yung isang extra RAM. Sa 1,000 piso, double the storage ka na at mas bigger yung RAM na mo-offer ng Poco C71. Ang the best din dito sa Poco C71 mga ka-J-Vlog is the screen size. Napakalaki ng screen size nito. It's 6.88 inches, 120Hz screen refresh rate, HD plus 720p resolution. So when it comes sa needs of brightness, based on my observation, it's not too bright and not too low. So parang nasa average level yung brightness level ng Poco C71.
Pero when it comes sa specifications na ma-offer niya, compare sa Xiaomi Redmi A5, wala po silang ganong pinagkaiba. So again, ang isa sa maganda dito sa smartphone na to, for its price na 2 to 3,000 pesos, is yung kanyang screen size. Biruin mo napakamura pero naka 120Hz screen refresh rate na po itong device na to. Ito yung sinasabi kong maganda sa Poco C71, yung processor, dahil ito ay powered ng Unisoc 7250. So yung Unisoc 7250, several times ko na yan na-test, and that is the best processor na pwede nyo makuha sa mga smartphone ng year 2025 for a budget segment. Okay, budget segment ang sinasabi ko. Nakapaglaro tayo dito ng mga modern games, ML, COD, Honor of Kings, Genshin. Surprisingly, nakakaya nyo naman pero sa lowest settings. Pero again, always manage your expectation kung magkano nyo lang nakuha yung smartphone. Kaya asaan nyo na nagpe-frame drop at hindi smooth ang Genshin Impact. Pero again, the term itself, playable, meaning yan hindi tayo nagfo-force close, nakakalaro rin naman tayo kahit papano, pero hindi lang siya smooth. Syempre, ang Genshin Impact or WoW requires a much power ng RAM, and of course yung processor power din mas dapat mas powerful. Pero yun nga, nagulat ako and na-appreciate ko rin yung processor niya na kahit pa paano ay nakakaya ang Genshin Impact. And again, when it comes sa mga casual things, day-to-day tasks, okay na okay po yan. Opening of application, hindi siya delay, wala siyang ganun stuttering when scrolling sa mga social media. Kasi ang pinaka-hassle na try ko, even sa mga scrolling lang ng social media or opening of application, is the Oppo A3X na merong Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1. Pag-open ka lang ng apps, medyo matagal. Mag-scroll ka, alam mo parang tumatalon, yun yung parang stuttering. May ganun tayong experience sa mga ganung devices. Pero dito sa Poco C71, so far so good naman. At salamat din sa kanyang 120Hz screen refresh rate. Again, yung 120Hz niya, it's not all the time na naka 120Hz siya. So, nakalagay doon sa setting is up to. So, merong mga apps, merong mga certain time lang na pwede nyo magamit yung 120Hz. And minsan bumabak sa 60Hz or 90Hz screen refresh rate. Camera specification, it is equipped ng 32 megapixel main camera. And meron siyang 8 megapixel front-facing camera. So when it comes sa 32 megapixel niya, ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi po tayo nagbabase sa taas ng megapixel sa linaw ng isang photo. Kasi dito sa 32 megapixel ng Poco C71, real talk, medyo na-disappoint ako. Same din dun sa kanyang counterpart which is yung Xiaomi Redmi A5. To be honest, mas better pa yung camera na mo-offer ng Oppo A3X na merong 8 megapixel. So 32 megapixel niya, for its in quality naman, for its price, okay, medyo fair. Pero again, yung 32, sinasabi nila 32 megapixel, parang hindi talaga nyo mafe-feel yung pagka 32 megapixel dito sa Poco C71, especially sa video quality niya. Battery performance, makunat din naman ng battery ng ng Poco C71. Meron tong equipped ng 5200 mAh battery capacity, with 15 watt fast charging rate. So fast charging rate is very normal for its price in 2025. And yung 5200, again, hindi pa po yan maliit. Kasi iba, alam ko, naliliitan na sa 5200. Pero for its price na 2 to 3,000 pesos, okay po yan at malaki yan. At based on my experience while using the Poco C71, okay naman at matagal din naman malobat itong smartphone na to. Kaya maganda siyang i-recommend din sa mga motor taxi riders natin or sa mga delivery riders natin. When it comes sa design and aesthetic niya, real talk lang, mas prefer ko yung design na ma-offer ng Xiaomi Redmi A5 compare sa Poco C71. Same sila ng build quality, same sila ng when it comes sa form factor. Same din ang placement ng camera module and all, and even the design of the camera module is pareho sila. Pero when it comes sa color options, effect ng back cover, mas better sa akin ng Xiaomi Redmi A5 compared din sa Poco C71 na it's too simple. I know sa mga ibang consumers natin, when buying a smartphone, the primary nilang factor when buying is of course design and aesthetic. Mas magandang i-recommend sa inyo ang Xiaomi Redmi A5 compared dito sa Poco C71. Pero again, kung i-rate ko yung neto, sabihin na natin i-rate natin ang design and aesthetic ng Poco C71, one of less than ng highest. For me, ang score ko dito nasa 5. Yun. So again mga ka-J-Vlog, kung naghanap kayo ng isang mura at bagsak presyo na smartphone ngayon 2026,
start pa lang ng 2026 for the Poco C71 mga ka-J-Vlog. Pero quick reminder lang, it is not powered ng HyperOS. I think parang MIUI siya eh. Pero nakikita ko sa mga ibang apps, ay sa ibang website, it is powered ng HyperOS. Pero hindi eh. Tinila ko sa iba, MIUI siya and parang basic lang nga siya na software. So again, I don't know kung ma-update pa to sa mga future updates tulad na lang ng ginagawa ni Poco sa mga ibang smartphones sila. Pero let's hope, di ba? Pero I think nasa Android 15 to or Android 14. Pero kung naka Android 15 siya mga idol, okay, matagal siya, longevity-wise, matagal yung masasupport ng mga software updates. And alam niyo naman si Poco, may history yan when updating sa mga smartphones sila. Pero let's hope, dito sa pinakamura nilang smartphone, makapag-provide sila ng software updates. Diba? Mas okay din yan. So again mga ka-J-Vlog, kung nagda-doubt pa rin kayo sa 64GB, go for the 128GB. Sa halagang 3,500 to 4,000 pesos. Napakasulit niyan, pero talagang kung ano talaga, meron kayo certain budget, pagre-regalo lang, ibibigay nyo sa magulang nyo, 64GB is okay rin naman i-recommend for price tag na 2,700 or 3,000 pesos. Napakasulit niyan mga idol. Basta ang gagamit ng 3GB64 is yung ano lang, casual users lang po. And no worries, expandable naman ang storage via micro SD card. So, kung magtitik kayo ng mga photos, videos, yun na lagay sa memory card and yung 64GB of internal storage para ma-maximize doon yung mga applications nyo. And ayun, saan pa ba tayo bibili ng mga murang smartphone and even the Poco C71 dito sa ating view products. I-click nyo lang itong view products natin. Diyan na kayo bibili nito mga J-Vlog dahil mura at bagsak presyo lang itong smartphone na to. So, hanggang may stock, lalo na po payday sale, i-grab nyo na yung chance yun na makuha ng sobrang mura ang Poco C71.